Okay, welcome po muli dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Mark Di Guzman. Ang sabi niya ay, Sir, another topic po. Sana mapansin, normal po ba sa lahat ng mga baril ang break-in para di magkaroon ng problema sa oras ng enkwentro? Ilang rounds po ba ang dapat sa break-in? Salamat po. Parang natatandaan ko ito noong matagal na ito'y nagawan ko na rin ng videos. Pero gagawan ulit natin ngayon at gagawin nating mas maliwanag yung ating pagpapaliwanag dito. So bago natin yan bigyan ng pansin ay gusto ko lang kayong pasalamatan sa inyong magagandang comment na kung saan ay dyan tayo kumukuha ng ating mga content, sa inyong mga katanungan at mga problema. At sana nakakatulong sa inyo yan. At maraming salamat sa pag-share ng ating mga videos, sa mga like. At katunayan na tayo ay patuloy naman ang pagtaas ng ating mga subscribers. Tayo po ay nasa 44,260 plus na mga subscribers. At maraming salamat sa inyo lahat. At lalo tigit, pinasasalamatan ko yung mga hindi nag-skip ng ads sapagkat nakatulong po kayo sa ating revenues na kung saan ang ating YouTube channel ay tinutulong natin sa 6 na estudyante na anak ng mga single parent. Ginawa ko po ang YouTube channel para sa ating mga beneficiaries sa charity. Dahil ako naman po ay maganda ang kinikita dito sa kumpanya namin sa Kuwait, sa Mayadin Shooting Range bilang isang firearms instructor, gunsmith. 21 years na pa ako nagtatrabaho dito at wala na rin akong pinapag-aral ng mga anak. Katunayan po yung aking mga anak ay may mga negosyo na. Kaya kung kayo ay mapupunta sa Pinamalayan, Oriental Mindoro, shout out sa mga taga Pinamalayan, Oriental Mindoro, dalawin po ninyo yung aming bagong negosyo dyan, yung Papa Burger. Ang nagmamanage po dyan na yung aking bunsong anak. At matatagpuan niya sa Alvarez Street, Pinamalayan, Oriental Mindoro. Mapapa Burger kayo sa sarap. Sabihin lamang ninyo na kayo subscriber ni Pinoy Firearms Instructor at buy one take one. Okay, maraming salamat po sa inyo. At pasasalamatan ko rin lalo tigit yung mga nagpadala dito sa ating GCash number. Yan po ay nagamit natin sa mga baon ng mga bata nating mga tinutulungan. At gayon din, salamat kay Noli Peace America na nagpadala sa atin ng cash sa ating mga premier videos at na ibili naman natin yung ating mga bata ng mga school supplies nitong nakarang enrollment. Gayon din kay Boy Umay, Jubil Platon ng Riyadh, Saudi Arabia. Okay, so punta na tayo sa katanungan ni Mark Di Guzman. Another topic po. Normal ba lahat ng mga baril ay dapat i-break in para hindi magkaroon ng problema sa oras ng enkwentro? Ilang rounds po ba ang dapat i-break in? Okay, ang sagot po dyan ay dapat i-break in. Dahil ako may karanasan dyan, dahil nga dito sa aming range, ay ang lahat ng mga baril dyan, dito bago gamitin ay, ang unang-una kong ginagawa ay nililinis ko muna. Dahil minsan may customer dito, may dalang baril, hindi nagsabi na bago yung baril niya, basta bumili ng bala at pumutok. Ngayon ay nagmamalfunction yung kanyang baril. Ay paano kung yun ay yung tinatawag dito na sa oras ng enkwentro? Ay asa-asa kang bago yung baril mo, fresh from the box, binalahan mo ay napaengkwentro ka ay nagmamalfunction. So ang dapat po talaga dyan ay nililinis dahil ang mga bagong baril yan ay may mga nilalagay sila dyan na grasa o langis yung iba. At yung iba ay parang grasa ngayon nakalagay. So pag ginamit mo yan nagmamalfunction pag hindi mo nilinis. Lalo yung mga imported. Hindi ko alam yung mga local made sa atin na mga original na baril. Yung mga imported at hindi natin alam kung kailan pa yan manufacture. So dapat unang-una dyan bago mo gamitin ay ilinisin mo muna. Hindi dahil sa madumi.
dahil may inilalagay sila diyan na hindi natin alam kung anong inilagay nila na para hindi kalawangin. Okay, so wala na ako doon kung ano man ang nilagay nila diyan, hindi natin alam. Basta yan ay dapat linisin unang-una. So pagkalinis, nilinis natin, huwag na natin na ano yung kung paano linisin. Napaka-basic niyan at may mga videos na tayo. Normal na paglilinis, kung ano yung paglilinis ninyo doon may mga videos naman tayo diyan. Pwede kayong gumamit ng mga chemicals na panlinis, degreaser, yung mga carburetor cleaner, mga WD-40, yan pwede kayong gumamit niyan. Gas, ganyan. At may video na tayo niyan. So pagka nalinis, siyempre oil natin. O lubricant, lalagyan natin ng lubricant para maganda ang laro. Ngayon, ang tanong naman ay ilang bala ang dapat natin? Ilang rounds ang dapat na pang-break in? Ang may advice ko sa inyo ay huwag kayong mag-break in, huwag kayong gumamit, pagbago ang baril niyo, huwag kayong gumamit ng reload. Gumamit kayo ng mga factory load. Kahit anong brand yan, basta factory load. Okay, huwag kayong gumamit ng reload. Pwede na kayo, in-advise ko na, pwede na kayong gumamit ng reload pagkatapos ninyong ma-break in. Ang advice ko, ito advice ko para sa akin. 100 rounds unang putok ninyo. 50 to 100. Okay? Iputok ninyo ng tuloy-tuloy para malaman ninyo kung defective yung inyong baril dahil yan ay may warranty yan, guarantee yan. Baka yan ay tinago ninyo ng 6 na buwan, isang taon, hindi nyo ipinutok, tapos nung ipinutok ninyo, defective pala. O, lampas na yung warranty niyan. Kasi hindi naman ninyo mapapatunayan, paano nyo mapapatunayan yan? Ay, ngayon ko lang yan pinutok, hindi po yun. Halimbawa, warranty niyan ay 6 months o 1 year, o ay lumampas na yung warranty, ayun pala ay may defective pala. So, lalampas yung inyong warranty. Dapat yan ay bugbugin agad ninyo sa putok. Kung maaari, kung may pera kayo, 100 agad, 500 agad, walang problema. Iputok ninyo yan hanggang may bala kayo, walang problema. Iputok ninyo yan. Hanggang sa pag nakatapos ng first 1,000, linisan muna ninyo. Huwag naman yung Kasi, yung nabasa ko na nung tinesting yung 1911, 7,000, 6,000 yata, 6,000 rounds. Ang 2 araw nilang tinitesting. Yung nung tinesting nila yung kasi ipapagamit sa mga army. So, mga US Army. So, tinesting agad nila ng 6,000 rounds. 2 araw. May mga pagkakataon na pag mainit na yung baril, pinapalamig nila, binubuhusan nila ng tubig. O, siyempre, nililinis din nila yon. 2 araw nga eh. So, ganon sila nag-torture test. At nung napatunayan nila na ang sabi nga doon sa testing ay even one single malfunction ay hindi nangyari. So, in-issue na nila sa mga military o sa US. Yan ay nung nangyari nung 1910. Yan ay nangyari nung 1910. Kaya yan ay 1911. Ginamit na ng mga military yan. So, ang mga baril naman kasing bago, yan ay ipinutok yan sa factory. Ang tinitingnan lamang dyan ay yung zero wing. Pinuputok nila yung mga 5 bala lang. Ipuputok yan. May taga-zero sila dun. Pagka maganda ang grouping nung baril, okay na yan. For na yan, dispose na yan. Pambinta na yan. Ganun ang niyan. Yan ang pagkaalam ko. Hindi naman yan pinuputok doon ng madami. Kada finish nila, titingnan lang nila kung pumuputok at titingnan lang nila kung nakasiro yung site. Meron talaga silang, yun lang ang ginagawa. So, ang para sa akin, ang advice ko ay pinakamahina 50 hanggang 100 na rounds. Kung may pera kayo, marami kayong pera, pambiling putok ninyo kahit 500, 1,000, pwede yan. Para kasi pag bago ang inyong baril, iputok ninyo ng iputok para malaman talaga ninyo na may warranty. Para malaman ninyo yun talagang ng guarantee. Malalaman, para kung may diferensya, lumabas agad yung diferensya, kung defective man. So,
ganun. At kinakailangan talagang buksan ninyo, linisan ninyo para makita rin ninyo kung baka may factory defect, hindi natin alam din. So, mas maganda na yung inaano natin. Although yan naman ay dumaan na sa quality control. Pero mas maganda pa rin yung tayo na mismo ang titingin doon sa baril. So, yun ang advice ko sa inyo. Actually, wala namang nakalagay talaga dyan na na dami ng bala na ipuputok eh. Hindi pero kung ilalaro ninyo yan, iputok ninyo ng 1,000 kung bago ninyo isali sa sa competition. Putok ninyo ng mga 1,000 para malaman ninyo kung ano ba nagiging problema. Iputok ninyo hanggang 1,000 na bala. Walang problema. Ang sa akin naman ay hindi naman yun compulsory. Kung gusto naman ninyo ay 20 lang, wala naman problema sa akin yun. Yung sa akin lang ay paninigurado. Okay, baka madali na naman tayo ng mga baser. Yun ay parang panigurado. Dahil lahat naman na isinasali sa mga sports, kahit yung sa anumang larangan yan, ay talagang tinitraining yan, tinitesting yan. Okay, so kung mga pang home defense, 100 rounds pang home defense, okay na yun para sa akin. Para sa akin lang. Pero kung yun ay mga panlaro, pang competition ninyo, ay 1,000 iputok ninyo. Kasi practice din naman yun eh. Yung putok naman ninyo, practice na rin yun eh. O di, maganda yung kasi ang mga shooter, hindi lang naman yung baril ang inaano niyan eh. Yung muscle memory mo, kung nakatugma doon sa baril mo na yun, na ipanlalaro mo. So para, kumbaga, magkameron kayo ng magandang ugnayan ng baril. Kung yung tawag sa amin noon ay kung gamay mo na. Dapat maging gamay mo na talaga yung baril. Kahit pa yan ay okay naman, walang problema. Pero dapat gamay na gamay mo yan. Yung baril na yan. Kung kayo ay lalaro. So, ang lumalaro naman, hindi naman yan nag-ano ng bala, yung nagtitipid. Yan ang kaya nga kasabihan sa amin ang mga shooter ay laro ng mayaman. Yung iba naman mayabang. Yung ibang dalawang klase lang daw ang mga shooter Isang mayaman at saka isang mayabang. Okay, marami diyang mayabang kung makapag-comment, wagas. Okay, pero wag na natin intindihin yung mga baser. So, ganyan talaga. Pag kayo may baril, kahit naman sa sasakyan, kahit anong bagay na binili ninyo, dapat talaga i-break in yan. Para malaman kung tatagal ba yan hanggang sa warranty nila. So, yun lang masasabi ko sa inyo. At hindi ko naman sinabing eksaktong 100 ang ipotok ninyo. Yun ay kung may pambili lang kayo. O kung 50 o 20 na walang bala kayo. Pero dapat talagang i-break in yan. Dapat i-break in. At ang mapapayo ko lang, huwag na yung i-break in sa reload. Dahil bago yan Dapat yung mga ganitong bala ang gagamitin, mga head na ganito. Huwag yung mga kasi yung bore niyan, yung barrel niyan siyempre hindi pa yan talaga. Mas maganda na yung dinaanan muna ng maraming bala bago ninyo gamitan ng reload. Kasi ito, pag dinaanan ng tanso yan na head, talagang ito ang magpapakinis ng husto dyan. Itong mga head na ganito. Itong tanso nito. Kaya tanso ang niyan pagka yung lead ang ginamit mo dyan, kakapitan agad ng lead yan. Dapat yan malinis at maging madulas na madulas. O yan, at ang importante pati sa baril, talaga dapat laging malinis ang gagawin ninyo sa mga baril. At saka ang isa pa, yung mga spring niyan, yung mga recoil spring niyan, matitesting ninyo at para magandang lumaro. Kasi minsan pagka bago pa yung mga
yung mga baril, matigas, medyo matigas, may katigasan pa ang mga spring yan. Medyo matigas pa yan. Dahil nga kulang pa sa, kailangan lumaro ng maraming beses yan para makuha niya yung pundo. May pundo ang spring eh. Pupundo yan do sa talagang lakas niya. Kasi pag bagong spring yan, bagong harden yan, hindi pa niya nakukuha yung tamang lakas niya. Mas malakas pa yan. Pero pag yan ay lumaro, pupundo na yan doon sa kanyang lakas. Pupundo na yan. So lahat ng mga spring ay ganun. Kailangan talagang lumaro yung mga spring yan para kumbaga maging level na yung kanyang lakas. At para maging tugma pati doon sa mga lakas ng bala na ginagamit ninyo. Okay, so yan lamang ang masasabi ko sa inyo. At kung may mga karanasan naman kayong iba, ay i-share din ninyo para pakinabangan din ng kanya-kanya naman tayong karanasan at kanya-kanya naman tayong mga pinagdaanan sa buhay. Hindi man pare-pareho ang karanasan ko, hindi ko masabing karanasan ninyo. So kung may karanasan na makakatulong, ay i-share ninyo. Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. At bago tayo magtapos, ay gusto ko lang basahin yung ating community spotlight. Weekly highlights of your most engaged audience members, including your top commenters. Okay, shout out kay NDC, Noy Pisa America. May 52 engagement ka. Si My George, My Geographic ay may 19 ang engagement. Si Amber Llanes ay may 47 engagement. Si Nueva Prepare ay may 8 engagement. At si Angel ay may 48 engagement. Okay, mag-like lamang kayo, mag-share ng ating mga videos para mapasama kayo dito sa ating mga community spotlight. God bless us. Thank you very much.